Si Mr. Michael Ricafort ng RCBC Chief Economist. Magibalita tayo, lalo na sa oil prices. Sir Michael, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po Ka Jerry at sa inyong mga taga-subaybay po. Nice to be back po. Yes, sir. Nabanggit ko kanina, ano kaya nakikita ninyo sa bolang kristal ninyo? Parang manghuhula ang dating. Ano? Pero kayo pa, ano bang outlook ang nakikita ninyo sa sitwasyon natin ngayon? Ano naman to mathematical po, no, based on numbers, based on science din, kalkulasyon po, no. Well, ano naman talaga, at least yung mga nakita nating mga developments, lalo na yung sa Middle East, no, magkakaroon na ng peace deal, no, between the US and Iran. Maraming pinagdadasal yan na napakaraming tao, mukhang matutupad na talaga, no? At siyempre marami na rin nagkumpirma, kahit yung mga nagme-mediate, kahit yung Pakistan. So patungo na po doon, no, yung kasi yung US nag-agree na sila, no? Ito, pag nagkita-kita pati yung US officials ng US, yung mga representatives din ng Iran sa Friday, no, sa Switzerland, doon na talaga ma-formalize yun, no? Yung kasi bumaba na yung oil price. Ayun po yung importanteng takeaway dito, no? Pinakamababa na yung world price ng langis in more than 3 months since March 5 of 2026, no? Yung US benchmark ng langis, mga nasa $75. No? Malaki na po yung binaba niyan. Kasi bago po maggera, $67 eh. So hindi na nalayo. Bago magkaroon ng ceasefire, $115 po yan, 115. So from 115 bumagsak to $75. Bago maggera, konti na lang, $67 noong February 27. So magandang balita po yun. It's a welcome development for everybody kasi this is just comparable nung nung uli natin nakita din ito, yung $75 a year ago, nung may 12-day na nagkaroon po ng 12 days na po na nagkaroon ng attacks yung US, Israel versus Iran, no? So hawig na po doon sa a year ago, noong June 2025 yung sitwasyon. Yan, tapos yung hinihintay na lang po ng lahat, mabuksan na yung Strait of Hormuz para yung mga bagong supply ng langis from the Middle East makalayag na, makabiyahe na at masupplyan na yung buong mundo. Kasi sarado po yan magmula ng gera for more than 3.5 months. No? Parang of course, reality check, Jerry, ayun, yung realidad doon sa Strait of Hormuz, kasi may mga mines daw na laid dyan, no? Sea mines. Kailangan i-clear out pa yan. Kaya yun din yung kasi ang target, yung sabi ni Trump, partial reopening ng Strait of Hormuz. Mula ito yung sa kasalukuyan at pagdating daw ng ito target yung full reopening. Mix kasi yung view ng US officials try nila mag full reopening starting pagka-sign na agreement sa Biyernes. Pero yung iba naman, sa ibang US officials, within 30 days. So, within 30 days, try nila na ibalik yung volume ng mga barko na marami na dadaan sa Strait of Hormuz bago nagsimula yung gera, within 30 days. So, pero may reality check. Kailangan, yun yung sinasabi ng mga European allies, no? Na kailangan i-clear muna yung mga mines. Kasi otherwise, delikado, mapanganib, baka sumabog yung mga matamaan yung mention baka may maiwan pa doon sa mga ships. Baka may maiwan pa, kailangan clear. Okay, hinihintay po yun, no? Hinihintay po talaga yun, yung realidad na yun. At kasi ngayon, technically, parang, may mga claims na past couple of days and weeks, meron nang in-escort daw yung US na mga ships. Sabi nga ni Trump, 200 ships carrying mga 100 million barrels na nakalabas daw dito sa Strait of Hormuz. Kaya yun pinintay ng buong mundo. Kasi mabuti na lang, yung ibang bansa, marami silang mga inventaryo. Yung po yung nagamit ng panahon ng gera nung wala pong bago supply. Kasi demand supply po yan That's nung sarading Strait of Hormuz, that's 20% ng langis ng buong mundo. And that's about 25% ng liquefied natural gas ng buong mundo. So na-disrupt po yun. Kaya ginagamit po yung existing inventories. Kasi
Ayun din, based sa US intelligence and for the past couple of weeks, kailangan talaga mabuksan na ngayong Hunyo yung Strait of Hormuz kasi nagamit na yung mga inventory ng mga bansa na maraming inventaryo. Kailangan kasi mag-replenish kasi demand Mag-replenish supply. sila. Imagine niyo po. Opo, pero at least yan, papunta na sa tamang direksyon, na yun po importante. Kaya gumanda na yung financial markets natin. At least yung piso lumakas na, nasa 60.30 levels. Tama. No? That's the best levels in nearly 2 months. No? Since April 22, yung stock market natin nag-improve na rin to the highest in 3 months, above 6,000, mga 6,100. Tapos yung interest rates, bumaba na rin yung bond yield sa bansa natin, the lowest in 1.5 months. Tapos, so, yun, nagdidiwang yung mundo, no? Hopefully, bababa yung presyo ng gasolina, diesel, LPG sa mga darating na araw at mga linggo. Dito sa atin, kasi yan. Dito sa atin, Sir Michael, ito, bukas pa lang yung pirmahan, pero sa international market, ganun na kaagad na ibinaba. Dito ba sa atin, dapat ay sumunod din tayo kaagad sa pricing ng petroleum products pagbaba sa international market tulad ng ginagawa nila dati? Pag tumaas doon, taas tayo. Pag bumaba, parang ang hirap-hirap ibaba. So ine-expect ba natin by next week malaki ang ibababa sa petroleum products natin? Well, in fairness, doon po yung direction kasi malaki-laki rin well ngayon, yung crude prices, crude oil, yes, bumaba na, no? Below 80 na karamihan ng benchmark kasi may Brent pa yan, meron pang Dubai crude. In fairness, 70 levels na lang sila. Malayo na rin po. So, tapos lumakas yung piso. No, nag-appreciate na may git piso, no, this week lang. Kaya yung kombinasyon ng factors na yun, malaki yung chance po talaga ng rollback. And market forces naman po yan, Jerry. No? Kasi noong packet, market forces. Ngayon pababa, market forces din. Mayroon din namang competition. No? Tsaka nakatutok yung mga otoridad natin. Di ba nakita naman din natin kung paano bumaba din yung diesel. No? From as high as 150 to 170 pesos per liter. Noong Abril po yun. After bandang mga 2 months ago. Ngayon at least nasa na lang siya. Depende ko sa lokasyon, around 70 to 80 peso levels per liter. Halos magkalapit na po sila ng gasolina. Ang gasolina galing po yan sa mahigit 100 pesos, no kasagsagan. So may chance pa na bumaba pa, no, na in the coming days, no. So halimbawa kung nandoon sa 70s to 80s, mukhang mabawasan pa siguro mga another 10 pesos siguro this week or next week, di ba? More or less. Tapos ano pa po yun? Yan, it's a function kasi yung finished petroleum products, yung Minoplats na sa Singapore, yun, separadong merkado po yun, yung gasolina, diesel, pero dapat correlated po doon. Kung bumaba yung world crude oil prices, maganda yung chance, susunod din po yun. Kasi demand-supply din po. Tama. Merong ibang dynamics minsan sa finished good market. Ito crude oil, pero malaki, kasi hindi po, dahil, pero unti-unti, hopefully mag-normalize. Give it a few more weeks or months. Kasi magbabase po yan sa demand supply yan kung dadating po yung mga bagong supply from the Middle East, from the Strait of Hormuz. So parang pa rin, wait and see pa rin, no? Kasi parang yung pirmahan, kailangan talagang, kasi for the past 2 months, medyo, minsan may optimism. So dapat minsan hindi natutuloy Minsan makita po yung actual. Minsan may mga nauutlot pa Pero sa nakikita ninyo, kailan babalik pa kaya sa pre-war level ang prices? Hindi lang petroleum prices, kundi pati iba pang prices of basic commodities dito sa atin. O kaya mga kailan kaya kung sakasakaling mangyayari yon? Well, kasi Jerry, ganito po, no? Yeah, give it a few months, no? Kasi pag dumating na yung bagong supply, dadagdagan yung supply sa mundo, no? Nagaling sa Middle East, sa Strait of Hormuz. So, yun, bababa talaga. Actually, inunahan na nga ngayon, no? Kahit wala pa yung bagong supply. So, magandang balita pa rin, no? Kasi magre-reflect yan doon sa mas mababa na presyo, eventually, locally, no? Tapos, syempre, yung price pressures, yung inflationary pressures, mababawasan. May parts na sticky, no? Kasi pa rin may net increase pa rin pero nabawasan na ng in a significant manner yung pressure. So ang challenge lang po kasi ngayon
yun, kasi may mga ano rin kailangan mag-resume din yung supply, say from the Middle East, kasi may mga facilities din na, yan, tulad yan, logistically, yung mga facilities na natamaan ng giyera, merong reparation yung iba, may rehabilitation, ayusin, yung mga nasira, no? Pero yan, give it a few months, no? Tapos, pero papunta na po sa tamang direction. Papunta tayo ron. At hope po, Oo. opo, sana po, well, kasi na-experience na rin po natin yan. Well, a similar experience, not necessarily the same. 4 years ago, no, Russia-Ukraine war. No? Oo, tama. Pero mas mabilis po yung pagbaba ngayon. Kasi, no, 4 years ago, nag-peak po yung global crude oil price ng $130. Oo. Tapos bumaba sa mga 70 levels. It took around 6 months back then. Ngayon, mas mabilis po. Mabilis ngayon, ano? Mga 3.5 months lang may get. Bumalik na doon sa 70 levels. No? Kasi yan po yung long-term average, mga $60 to $70. Tsaka yung kung saan tayo nagsimula bago mag-era, $67. That is just like $8 na lang. Konting-konti na lang. Konting ano na lang. Konti na lang. Kaya yun po yung well, at least, yun, nakabase sa mga numero naman. No? May siyensya tayo pero siyempre, may ibang parts pa rin sa ekonomiya na hopefully kasi pass-through effect, pasa-pasa sa mataas sa transport cost. Kung bumaba yon, mapapasa rin yung mas mababa na transport cost. Tama, hopefully, bumaba na rin yung ibang presyo ng bilihin, no? Tapos, pero ganito po, may challenge din kasi may El Nino. There's a potential strong El Nino starting this month po kasi yon, estimated until early 2027. Kasi pag may El Nino, bawas po yung rainfall, may tendency na yung average rainfall bawas yung pagulan. So, yung ani ng mga sa agriculture, medyo bawas din po, bawas yung supply. At may tendency na, yung presyo ng pagkain naman yung apektado tulad ng bigas, ng ibang crops. Kasi in fact, yung hindi lang naman po yung El Nino, hindi lang naman po kasi dito. Sa karamihan ng Asia, magmula India, sa Thailand, Indochina, kaya nga yung world draft rice price, no? Nasa 10-month highs na, medyo nag-reflect na po doon. Ayun po yung challenge kasi El dagdag din Nino po sa pala. inflationary pressure siya. Tingnan mo, matatapos ang gera sa Middle East, papalit naman ang El Nino. Pero at least meron tayong magandang tinitingnan pag tuloy-tuloy ng pagbaba ng world prices ng petroleum sa pagtatapos ng US-Iran war. At least meron tayong pang good vibes para mas hindi naman nawawala ng pag-asa mga Pilipino. Ano, Sir Michael? Malaking bagay po yun. Kumbaga, parang pinapangarap lang natin lahat yan, yung kapayapaan. Sana tuloy-tuloy at magkasundo sila, tuloy-tuloy. Kasi meron pang mga, kasi bubuksan yung Strait of Hormuz, sabi, yung mga initial data yung initial information, 60 days daw i-allow na walang toll. Sabi naman ng US, dapat sabi nga ng US, dapat wala naman talagang toll, no? Yung Iran, sige, parang pumayag daw na 60 days. Tapos papag-usapan within 60 days din yung ibang mga sensitive na issues like yung kasi yung mga kondisyon, yung nuclear, yung ability to produce nuclear weapons, dapat o kung may enriched uranium, isi-surrender yon, no? So, kasi rin yan siyempre yung supreme leader ng Iran, meron ding say doon, no? Kung in recent days kasi may mga pahayag na ayaw nila i-surrender yung enriched uranium, yung input na panggawa ng nuclear weapon. Kasi naman itong yung US and Israel, taling US, ini-insist siyempre kasama sa deal, wala nang dapat either i-surrender or isirain or i-turn over sa third party yung enriched uranium ng Iran para hindi siya makagawa ng nuclear weapon. Sana matuloy na yun. Sana matuloy na yung signing. Opo, yun po importante. Pero at least, sana tuloy-tuloy at magkasundo, babigyan ng magkakataon yung kapayapaan, bumaba yung mga presyo ng langis, bumaba yung presyo ng bilihin, yung inflation, mag-soften, no? Yung mga kababayan natin, at least yung, di ba, naging dagdag gastos yun, no? So hopefully, ngayon, nakita na naman natin, bumaba na rin yung presyo ng diesel. At sana, bumaba pa po. At in a few months, hopefully, bumalik yan doon sa level. Pero realistically, give it a few more months. Kung
talagang kung may chance na babalik siya doon sa Sa at least pre-war, malapit-lapit doon sa sa pre-war pinanggalingan. level. Oh. Opo. Sir Michael, salamat Opo. sa mga input. Oh. Salamat sa mga update. Magandang umaga po. Opo, gandang umaga rin po, Mr. Jerry at sa inyong mga taga-subaybay po. Si Sir Michael Ricaport, RCBC Chief Economist.